So finally guys, after a few days nga no, nakapag-edit din tayo. Samahan nyo nga kami sa mga kaganapan namin noong second day namin sa Cebu, kasama ang jowa kong Indiano. Kung alam nyo lang guys, na halos wala kami laging tulog ni Abby. Alam mo yung mostly tulog namin mga 1 to 2 hours lang ganon. Kasi lagi kami yung late nakakatulog. Tapos kinabukasan nga maaga din yung lakad namin. Alam niyo ba, ang call time namin nito is 5 a.m. Kasi ang oras ng biyahe namin is parang 4 to 5 hours ganun, papuntang Moalboal. Tapos mabuti na lang pala mga mi, tinawagan ko yung driver namin kasi ang akala pala niya canceled yung tour. Kasi supposedly dapat joiners kami kaso nag-cancel yung buong grupo na kasama namin. So ayun, automatic private ang anting. Pero hindi naman na nila kami pinagdagdag. So pagdating na namin sa Moalboal, hindi na kami nakapagdala ng phone. Kasi diretso sabak na agad kami sa dagat, ganun. Ito yung tinatawag nila na Sardines Run and Turtle Watching na famous sa Moalboal, Cebu. Ito yung mga time na napapaisip na lang kami na sana pala nag-aral muna kami mag-free diving bago pumunta ng Cebu, no? Kasi napakalaking bagay pala nun kapag more on water activities talaga yung gagawin mo. So, ayun. Lalo na kung katulad ka ni Abin, hindi talaga marunong lumangoy. So, hindi talaga siya nakakatagal sa dagat, lalo na kapag malalim. So, after nga namin magmuhal-buhal, alam niyo ba guys, supposedly dapat magka-canyoneering pa talaga kami. Kaso, na-tsempo pala na close pala nung time na yon. Parang may araw yata ng Wednesday sa isang buwan na naglilinis ang Kawasan Falls. So, ayun, hindi na kami natuloy doon. At dito kami dumiretso sa Tumilog Falls. Bago ka makarating doon is may maghahatid sa'yo ng motor. Hindi na kasi nakakapasok mga sasakyan dito. So, sabi nga nila, ito daw ay isang man-made falls. At talagang namang dinadayo dito sa lugar na to. So, dito pa lang sa labas, may makikita na kayong maliit na paliguan. At ito yung entrance nila. Ito nga palang mga grupo na yan, halos kasabay na namin yan the other day. Kumbaga yung buong itinerary namin, from here in Tumalog Falls hanggang sa kinabukasan, nakikita namin sila na halos kasabayan namin gano'n. Either nauuna lang kami or minsan nauuna sila. So, noong mga time na to, pinag-uusapan din namin ni Abby na nagsisi kami na hindi kami nakapagkawasan falls dahil dun sa canyoneering. Yun talaga habol namin Kasi kung alam lang namin na close sila, baka din na namin tinuloy yung dito sa south. Pero blessing in disguise na kasi nakatipid tayo ng 5,000, di ba? Charing! But mga mi, on the other hand, sobrang na-appreciate din naman namin tong Tumalog Falls. Ayan na, tumalog na hindi na tumilog. Kasi napakaganda dito. At pwede rin kayong magbaon pala ng mga phone. Meron kasi silang mga free cottages dito na pwede kayong magstay din. Siguro yung mga nakakapagdala ng mga pagkain dito yung mga lokal na din. Or minsan yung mga foreigners na dito na nag-stay, ganun. Ang dami kasing foreigners pala dito sa Cebu na halos dito na nakatira. Alam mo ba, kapag ka nakita nyo to sa personal, alam mo parang nanonood ka ng live animation, ganun. Kasi yung pagbagsak ng water sa falls, grabe, napakaganda. Sobrang majestic. Uy, may chicks na nagsa-selfie. So, wala namang giniginawang kuya yung Abby, di ba? Kaya hindi na rin kami nakaligo dito. Wala, nagpicture lang talaga kami. Kaya nagulat din yung tour guide namin. Bakit yung bilis namin? Kala niya, abutin pa kami ng 1 oras dito. Sadyang maganda yung place, pero nung mga time na to, sobrang lamig. Hindi na talaga kami nakalubog. Nagstay lang talaga kami dito para magkwentuhan and then i-appreciate yung falls. Ganun. Tinititigan lang namin siya. So, ito na nga, pabalik na kami doon sa parking area. And ito na nga yung magiging last trip namin for today. Kasi after nito, dumiretso na nga pala kami sa lodging area namin dito sa Oslob. Oslob na nga pala to At dahil lang aga nga namin nakarating dito, lumabas ulit kami ni Abby. Siyempre, sayang naman yung araw, di ba? Kung mag-i-stay lang kami sa kwarto. Later na lang! Later na lang! So, naglalakad nga kami nito kahit hindi namin alam kung saan kami papunta. Basta ang trip lang namin kung ano yung makita namin place na pwede namin pagstayan, ganun, or baka may mga good restaurants, ganyan, explore namin. Habang naglalakad kami, dito na rin kami napunta doon sa supposedly part ng itinerary namin kinabukasan dito sa Oslob, which is yung simbahan nila dito sa Oslob and yung Heritage Park at yung Quartel Ruins. And Abby is touring me. Yeah, Abby is the tour guide right now. He knows the way. Okay. So, ito na nga yung Quartel Ruins na nandito sa Oslob. Malapit lang to sa municipality nila Actually, itong Quartel Ruin, it was built by the Spaniards back in 1860 noong kinolonize pa nila yung Pilipinas. Gawa nga pala ito sa mga thick coral stones and supposedly residence dapat siya ng mga Spanish troops before. Kaso, hindi na nga na-complete itong construction nito. Gawa nga nang biglang dumating na ang mga Amerikano. So ngayon, halos naging tourist spot na nga siya and also recognized as one of the top heritage sites in Oslo.
So after na namin umaura-aura dyan, pumunta na kami dito sa Oslob Beach or Oslob Heritage Park. Ay, nandyan lang din yan eh. Honestly, yung type niya is parang Manila Bay dito sa Manila. Pero mas cleaner version. Ang gandang manood ng sunset dito. At of course, walang amoy, di ba? Kasi napakalino ng tubig nila dito. At makikita mo pa yung mga fish. Siguro kung ganito nga lang din sa Manila, mukhang dinarayo na din talaga, no? Tingnan mo naman kung gaano kalinis yan, mga mi. Kita-kita mo pa yung coral sa ilalim. So, dito na nga kami nagstay ng matagal ni Abby. Dito kami tumambay, ganyan. Habang nag-aantay ng sunset. Go. Should I just attack the sun, take my arrow out and pull it? Yeah. Yeah. With my hand I should push. That's how an arrow works. Ayan, habang for the aura-aura ang mga person, nag-iisip na rin kami kung ano yung kakainin namin for dinner, no? Kasi yun din ang pakay namin bakit kami lumabas. Ano ba yan? Habang naglalakad nga kami dun sa park, meron kaming nakita dito, parang food park siya. Kaso ending wala kaming nakita magandang food ni Abby eh. So, naglakad-lakad ulit kami palabas. And nag-search na lang ako sa Google ng pinaka-nearest place na pwede namin puntahan. And ayun, doon kami napunta sa Felicitas Cafe. Parang one trike away siya, ganun. So yun, dito na kami nakapag-dinner. And ito na yung pinaka-final stage ng aming day 2 sa Cebu. Abangan nyo na lang ulit kung kailan ako susunod mag-upload. Nakabuti na naman tayo ng siyam-siyam mga B. Pero kung natapos mo ang video na to, maraming salamat. Follow nyo na lang kami sa social media platforms namin. Thank you for watching.